ang pagtawag at pagsunod ni Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham at itinalaga siya sa pamamagitan ng mga paghihiwalay na kanyang inuutos. Kaya pinag-usapan natin ang tungkol sa mga paghihiwalay ng paghahating iyon, mga paghihiwalay na siyang gawain ng paghihiwalay na ginawa ng Diyos noong panahon ng paglikha. At maging sa buhay ni Abraham, ganoon din kay Noe. Ngunit mas kitang-kita at natatangi sa buhay ni Abraham ay ang mga gawa ng paghihiwalay na iniutos ng Diyos. Kaya isipin natin ang mga paghihiwalay na iniutos ng Diyos kay Abraham at kung paano siya sumunod. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, 11 hanggang 21. Basahon muna natin ito. Karon, klaro ang buhat sa unod. Pakihilawas, kahugaw, kaluwas, pagsimba sa Diyos-Diyos, panglamat, panag-away, selos, kasuko, pagkabahin-bahin, kasina, hubog, hudyaka, ug uban pa. Ungkol sa mga bagay na ito ay ipinapaalala ko sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala sa inyo ng una, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya dalangin ko na ikaw at ako ay maihiwalay sa mga bagay na ito. At iyan ang gawain ng paghihiwalay, pagiging ipinalaga, pagiging banal. Sinasabi ng Diyos sa Levitico, Kabanata 11, at sa iba pang mga talata na kailangan nating maging banal. Sabi ng Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ako, ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon, ay banal. Kaya una, sinabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa. Mga gawa, Kabanata 7, talata 2 at 3. Basahon naton ang mga gawa, Kabanata 7. Versikulo 2-3. Matod niya, paminaw kamo mga igsuon o ginikanan. Ang mahimayaong Diyos nagpakita kang Abraham sa Mesopotamia sa wala pa mopuyo sa Haran. At sinabi niya sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya sabi niya, umalis ka sa bansa mo. Ang bansa ay pinagmumulan, ugat, tahanan, pagmamalaki, seguridad ng isang tao. Kaya sinasabi ng Diyos, kung nais mong maging tagapagmana ng kaharian ng langit, kailangan mo munang lisanin ang iyong bansa. Kailangan mong lisanin ang iyong bansa. Ibig sabihin ay huwag mong ilagay ang iyong mga ugat, ang iyong pag-asa, ang iyong pagmamalaki sa lupaing ito, sa lupang makalupa. At ang Hebreo 11, versikulo 16 at ang mga sumusunod ay nagsasabi sa atin, hindi isinaalang-alang ni Abraham ang lupang ito. Ang kanyang tahanan, palagi niyang itinuturing ang langit bilang kanyang tahanan. Kaya't umalis ka sa iyong bansa, ibig sabihin ay kailangan nating ituring ang kaharian ng langit bilang iyong bansa. Binibigyan niya si Abraham ng bagong pagkamamamayan. Ang Ur ng mga Kaldeo ay isang lungsod ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sinasabi ng Diyos, lisanin ninyo ang lungsod na iyon ng mga Diyos-Diyosan. Umalis ka na sa lugar na iyon. Kumusta naman ang lugar? Saan tayo nakatiba? Kumusta naman ang kapaligiran, ang atmosfera, ang lugar na iyong ginagalawan ngayon? Napapaligiran ba tayo ng mga idolo? Sa tingin ko ma. Sa tingon ko ma, hindi lamang mga physical na Diyos-Diyosan, ano pa nga ba ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Ano ang mga idolo sa atong buhay? Ang kahulugan na madalas nating naririnig ay isang bagay na mas mahal natin kaysa sa Diyos. Sa tingin ko, ito rin ang isang bagay na kumukuha ng halos lahat ng isip ko, ng oras ko. Isang bagay na umaalis sa oras ko na dapat sana ay ginagamit para sa Diyos, na ginugugol kasama ang Diyos. Sino ang pinakadakilang idolo sa buhay mo?
Binigyan kitang pahiwaig. Ang tanong ay, sino ang pinakadakilang idolo sa buhay mo? Nasa salitang ito, idolo. Ako? Ako ang pinakadakilang idolo? Ang alawa, sabi niya, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Ano ang bahay ng ama? Muli, ang aking mga ugap, ang aking personalidad, mga paraan ng pamumuhay, pagdepende, at gayon din. Minsan tayo, isisi ko ang mga pagkakamali ko sa pagkatao ko, sa paraan ng aking pagkasilang. Sa halip na magsisi sa ating mga kasalanan, sinasabi natin, nako, hindi ko na mapigilan dahil ipinanganak akong ganito. Hindi ko mapigilan dahil gaano ng pagkakagawa sa karakter ko, sa personalidad ko. Sabi niya, umalis ka sa bahay ng tatay mo. Ibig sabihin, pasensya na, itakwil mo ang iyong ama. Iyon pala ang ibig sabihin ng paglabas niya ng bahay. Natatandaan mo ba ang kwento ng alibughang anak? Ang alibughang anak na umalis sa bahay, tinatanggihan niya ang kanyang ama. Tama ba? Iniisip niya, Ama, patay ka sa akin. Kaya, Diyos, sinasabi ba iyan ng Diyos? Sinasabi rin ba iyan ni Jesus? Ang mga hindi iiwan ang kanilang ama, ina, kapatid na babae at lalaki ay hindi makasunod sa akon. Sinabi iyan ni Jesus? Tama ba? Ano ba ang sinasabi niya? Amulis ka sa bahay ng tatay mo. Ang sabi niya, may bago kang ama, ang tunay mong ama. Ang Diyos ang tunay mong ama. Gusto mo bang maging anak ko? Kailangan mo nang umalis. Kailangan mong baguhin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ibig sabihin na huwag kang maging mabait sa kapwa. Hindi ibig sabot nito na huwag mong igalang ang iyong mga magulang dahil bahagi ito ng utos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. Lalo na kung ang ating mga magulang ay hindi mananampalataya kay Jesus, kailangan nating maging mahusay na halimbawa upang makita nila si Jesus sa pamamagitan natin. Ngunit sinasabi ng Diyos, kailangan mong kilalanin, Abraham, na ako ang iyong ama. Nais ang Diyos na itigil niya ang pagturing sa kanyang sarili bilang anak ng sanlibutang ito at ituring ang Diyos bilang kanyang ama. At sa makatuwid, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mga ugat, ang lugar na kailangan niyang balikan. Hindi nagiging urong ang mga kaldeyo kung saan naroon si Tera o Haran, kundi ito ay nagiging langit. Naway ganun din sa atong lahat. Ang lugar na atong babalikan ay ang atong tahanan. At ang tahanang iyon ay ang kaharian ng langit. At minsan, binabago nito ang ating direksyon. Binabago niyan ang ating oryentasyon. Binabago niyan ang ating layolin. Ngunit, narito ang dalawang tawag kay Abraham. Ang unang pagtawag, alam mo ba na si Abraham ay tinawag sa dalawang magkaibang paraan? Mga paraan ng isang bagay. Pasensya na Jud, kaayo usama. Dalawang tawag ni Abraham. Dalawang beses na tinawag ng Diyos si Abraham para iubos ang katuhangan. Alam naman namon, di ba? Wala kang pakialam. Basta tinawag siya ng dalawang beses, tatlong beses. Ang unang pagtawag ay ang pagtawag mula sa Mesopotamia, mga gawa 7, talata 2 at 3. At sabi niya, nabasa natin kanina, sabi niya, pakinggan ninyo ako mga kapatid. At ito ang sermon ni Deacon Stephen. Nang makita niya, habang nakita niya ang trono ng Diyos sa langit bago siya batuhin hanggang mamatay, ipinangangaral niya ang sermon na ito. At makikita mong iba ang ilan sa mga impormasyon. May mga nagsasabi na dahil daw sa natamaan siya sa ulo na may bato, hindi niya matandaan ang lahat ng impormasyong ito. Pero naniniwala ako na nagsasalita siya mula sa pananaw ng langit. Sige, pag-usapan natin yan mamaya.
Datapwat, pakinggan ninyo ako mga kapatid at mga ama, ang Diyos ng kaluwalhatian ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Nasa ibabaw na ng mga Chaldean ang Mesopotamia, tama ba? At sinabi niya sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iya. Okay? Sinusuportahan ito ng Genesis, Kabanata 11, talata 31. Isinama ni Tare si Abram na kaniyang anak, at si Lot na anak ni Haran na kaniyang apo, at si Sarai na kaniyang manugang, at ang kaniyang anak na asawa ni Abram, ang kaniyang anak, ang asawa ni Abraham. At sama-sama silang lumabas mula sa Ur ng mga Kaldeyo upang makapasok sa lupain ng Kanaan. At sila'y naglakbay hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya ito ang unang panawagan. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeo na siyang Mesopotamia. At sino ang pinuno sa pag-alis mula sa Ur ng mga Kaldeo? Si Tera, ang manggagawa ng Diyos-Diyusan na ito na hindi mananampalataya, ay nakarinig at nagsabing, "Tara na! Ano sa tingin mo ang nangyari rito? Nakita na natin kanina, haka-haka lang natin dito. Pero nakita natin noong mga unang taon ng kanilang pamumuhay, ang ama ni Tera na ang pangalan ay Nahor, tama ba? At ang kayang amang si Serug at ang kayang amang si Ro, sila ay nabuhay ng napakaikling panahon. Nauna silang namatay kay Sem, tama ba? At kaya isa sa mga bagay na maaari nating hulaan ay hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay doon. Kinailangan lumayo si Terah. O baka naman ito ay tanda ng pagsisisi ni Terah para magdesisyon siyang tumawid sa ilog patungong Haran. Alam mo ba kung naasaan ang Haran? Ang Haran ay ang kinaroroonan ng Aleppo ngayon, kung saan si Eber, kanyang mga ninuma. Malamang na nabubuhay pa noon sina Noe at Sem. Kaya dapat sana ay puminta sila sa Kanaan. Ngunit huminto sila sa Haran at nanapili roon ng ilang sandali. Kaya ang pangalawang pagtawag ay ang pagtawag ng Diyos kay Abraham noong siya ay nasa Haran. Mga Gawa 7, talata 2-4. Pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Sinasabi sa atin sa Biblia, hindi siya pumunta sa Canaan mula sa Ur. Sumama siya sa kaniyang ama patungong Haran marahil dahil naroon ang kaniyang mga kamag-anak. Mula ron, pagkamatay ng kaniyang ama, ay pinalipat siya ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon na siyang Kanaan. Kaya nagkaroon ng paglipat sa Ur ng mga Kaldeyo, Mesopotamia, patungong Haran. Doon sila namiyahan, hindi natin alam kung ilang taon na. At mula ron, tinawag siyang muli ng Diyos. At iyan ay nasa Genesis Kabanata 2. 12, ang sipi na alam natin. Tinawag siya ng Diyos nita. Kaya Abraham, ipinapakita lamang nito ang versikulo 4. Basahin nato ng Genesis, Kabanata 12. Mula sa talatawang, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama. Papunta kayo sa lupaing ituturo ko sa inyo at gagawin ko kayong isang dakilang bansa. Bago pa man ito, Genesis Kabanata 11, versikulo 31, nabasa natin kanina, isinama ni Tari si Abraham, ang kaniyang anak, at ang manugang na babae na kaniyang anak na asawa ni Abraham. At sila'y magkasamang umalis sa Ur ng mga Kaldiyo upang pumasok sa lupain ng Kanaan. Pumunta sila hanggang sa Haran at nanirahan doon. Nanirahan sila sa Haran at pagkatapos ay tinawag siyang Diyos. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lumayas ka mula sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, patungo ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. At pagkatapos ay sa talata 4,
Kaya't yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kaniya ng Panginoon at sumama sa kaniya ang maraming tao. Si Abraham ay 70 taong gulang na nang umalis siya sa Haran. Kaya ito ang pangalawang tawad. Ang Genesis Kabanata tulad na alam natin ay ang pangalawang pagtawag. Ang Diyos ang unang tumawag sa kanya noong siya ay nasa Ur ng mga Kaldeyo. At ngayon, nanirahan siya sa Haran kasama ang kanyang ama, ngunit tinawag siyang muli ng Diyos. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng dalawang tungkulin sa nilalaman sa kanyang iiwan? Dito, talata 1, sinasabi ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. Kaya makikita mo sa Haran, naroon ang ama. At naroon din ang mga kamag-anak, di ba? Hindi lang. Alam mo, si Lot, si Tera at ang asawa ni Abraham. May mga kamag-anak doon. Kaya nga, sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong mga kamag-anak. Mga bersikulo, balik sa mga gawa, Kabanata 7. Mga bersikulo 2 at 3. Sabi niya, iwan mo ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak at pumaron ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ano ang pagkakaima? Mga gawa, Kabanata 7, unang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng mga Kaldeo mula sa Mesopotamia. At pagkatapos sa Genesis Kabanata 12, tinatawag ng Diyos si Abraham mula sa Haran. Ano ang pagkakaiba sa utos ng Diyos? Wala kang nakitang pagkakaiba. Sabi ng Diyos, iwan mo rito ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak. At pagkatapos, sa Genesis Kabanata 12, sinabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong lupain, ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama. Kaya hindi kasama sa unang utos ang ama. At sumama sa kanya ang kanyang amang si Tera. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ng Diyos, umalis ka rin sa bahay ng iyong ama. Kaya ang pangalawang pagtawag, Genesis 11, talata 32, binasa natin ito. At sinasabi nito, sa pangalawang pagtawag, hindi lamang sumama si Tera kay Abraham, kundi nanirahan din siya ron. Tama ba? Sa unang pagdalaw, sumama si Tera kay Abraham at nanirahan doon sa Haran. Ngunit sa pangalawang pagtawag, hindi sumama si Tera kay Abraham. Ngunit, sinasabi nito, pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan doon sa Haran. Mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay pinalipat siyang Diyos sa lupaing ito na inyong ginagalawan ngayon. Tama? Kaya, sinasabing nilisan ni Abraham ang Haran pagkamatay ng kaniyang amang si Tera. Kaya nga niya iniwan ng kanyang ama. May mali ba roon? Hindi, wala kang nakitang mali. Kabanata 11, versikulo 32. Ang mga araw ni Tera ay 205 taon. Nakita na natin yan kanina, di ba? Nabuhay siya ng 205 katuig at namatay si Tera sa Haran. Ang problema ay ang talatang ito. Nabuhay si Tera ng 70 taon at naging ama ni na Abraham, Nahor at Haran. Kaya sa edad na 70, isinilang ni Tera si Abraham. Ilang taon na si Abraham nang siya ay umalis? Kaya mo bang gawin ang kalkulasyon mula sa mga katotohanan ito? Si Tera ay 205 taong gulang nang siya ay mamatay. Nilisan ni Abraham ang Haran pagkamatay ni Tera. At si Abraham ay 70 taon na mas bata kay Tera. Tama ba? Kaya ilang taon dapat sana si Abraham noon? Duha ka gatos o 5. Ang duha ka gatos og 5 kun buhion og kapituan, unsa man gyud kaha ang mahimong resulta niyana? 135. Siya ba ay 135 taong gulang nang umalis siya sa Haran?
Sa ingon 7, wala katuig magulang si Tera ni Abraham. Namatay siyang duha, wala 5. Busa lagmit mibiya si Abraham sa Haran sa edad miya usa 35. Gayunpaman, sinasabi sa Genesis 12:4 na nilisan ni Abraham ang Haran sa edad na 75. Kaya sino ang mali? Mali ba ang mga gawa o mali ang Genesis? Nako, hindi ba sinabi natin na ang Biblia ay hindi nagkakamali? Walang pagkakamali? Ito na. Sa tingin mo ba ay hindi alam ng Diyos na mahuli ng mga tao? Lahat ng mga pagkakamaling ito, madalas tinatalakay ni Reverend Abraham Park ang mga ganitong bagay sa kanyang mga libro. At sabi niya ito ang mga lugar kung saan talagang nais ng Diyos na tingnan mo. Parang mga clue ito. Tinatawag ng Diyos ang iyong atensyon. May mensahe siya, Ruwen. Kaya huwag kang matakot. Kaya ba 75 taong gulang na siya nung umalis siya o hindi? 135 nang umalis siya. Siya ay 75 taong gulang. Sinasabi sa atin ng Genesis na siya ay 75 taong gulang. Pero ulit, Deacon Stephen, nalito ba siya? Hindi ba siya nagkalkula, di ba? Dahil nakikita niya ang mga batong lumilipad papunta sa kanya. Parang mga numero, hindi mo matandaan, di ba? Hindi, nakita niya ang langit at sinasabi niya ang nakita niya, ang sinasabi sa kanya ang nakikita sa langit. Kaya muli, kailangan nating matutunan ang mga orihinal na wika. Ang salitang Griego para sa day sa mga gawa 7, versikulo paupo, ay apotinesko. Ang apotinesko sa salitang ito ay ginagamit sa mga pagkakataong tumutukoy sa kamatayan na hindi literal. Parang noong sinabi kong itinuring ang alibughang anak na patay na ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang pagputol ng relasyon niya sa kanya. Halimbawa sa 1 Corinto 5, versikulo 31, sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Gumagamit siya ng apotnesko. Ako ay nasa apotnesko araw-araw. Ibig sabihin ba nito ay araw-araw siyang nagpapakamatay? At kahit papaano, bilang alaala, siya ay muling nabuhay. Hindi. Sinasabi niya, pinapatay ko ang makasalanang sarili ko araw-araw. Gusto kong magalit. Gusto kong kamuhian ang isang tao para hindi ko na kailangan gawin iyon. Iyan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga taga-Roma 7, talata 6, gayon din. Ngunit ngayon ay pinalaya na tayo mula sa kautusan. Yamang namatay na tayo doon sa nakagapo sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa panibagong espiritu, hindi sa lumang titik. Mga taga-Galasya, Kabanata 2. Tayo'y namatay na kasama ni Kristo sa krus, at si Kristo ang nabubuhay sa akin, hindi ba? Iyan ang apostolos ko. Ginagamit ito rito upang tumukoy sa literal at matalinhagang kamatayan. Ngunit, isa pang sipi sa parehong kabanata, ang mga gawa, Kabanata 7. Talata 15. At si Jacob ay bumaba sa Ehipto, at doon namatay siya at ang ating mga ninuno. Ito ang parehong autor, parehong tagapagsalita, hindi ba? Mas maaga, sa talata 4, ginamit niya si Apothnesco upang tukuyon ang pagkamatay ni Tera. Ngunit, dito ay gumamit siya ng ibang salita upang tumukoy sa pagkamatay ni Jacob. At ito ay literal na kamatayan, tilotawo. Hindi mo naman makita yan, di ba? Sa Griego, hindi ito apotnesko. Telutao pala. Ito ay literal na kamatayan. Kaya gumamit siya ng dalawang magkaibang salitang Griego upang tumukoy sa dalawang magkaibang uri ng kamatayan. Kaya ang pagkamatay ni Tera ay hindi tumutukoy sa literal na kamatayan.
Ngunit ang ibig sabot ng tera ay pagkaantala sa Hebreo. Ibig sabihin ay ipagpaliban, ipinagpaliban niya ang kalooban ng Diyos. Si Tera ay naging dahilan ng pagkaantala ni Abraham sa pagpunta sa Kanaan, isang balakid sa paglalakbay ng pananampalataya ni Abraham. Kaya nga sinabi ng Diyos, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Kung literal na namatay si Tera, hindi na sana kailangan sabihin iyon ng Diyos, di ba? Sino o ano ang tiraho ngayon? Alam namin na kailangan naming pumunta at ikaw at tumugon sa tawag ng Diyos. Ngunit nariyan palagi ang takot sa atin na pumipigil sa atin sa connection ng tao o sa pagkaalipin o pagkakabit na iyon. Dahil hindi ko kayang itigil ang aking adiksyon o hindi ko kayang isang bagay na pumipigil sa, ano ba yung takot na yan para sa iyo? Ang sabi ng Diyos, iwanan mo na iyan. Una sa lahat, sinabi ng Diyos, baguhin ninyo ang inyong bansa tungo sa kaharian ng langit. Kayo ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Alitan mo na ang tatay mo. Sabi ng Diyos, ako ang iyong ama. Kayo ay mga anak na Diyos. At ngayon, sabi niya, iwanan mo na ang takot mo. Iwanan mo na ang iyong takot. Pangatlo, sabi ng Diyos, hayaan mong umalis sila ayon sa kaniyang kalooban. Tandaan, Genesis Kabanata 13, ang mga alipin ni Lot at ang mga alipin ni Abraham. Nag-aaway sila, kaya sinabi ng Diyos kay Abraham, pabayaan mong umalis si Lot. Nais ng Diyos na putulin niya ang anumang pangmatagalang pag-asa at koneksyon sa mga makamundong ugnayan. At anumang bagay na magdudulot ng alitan, anumang bagay na magdudulot ng pagbara o pagkaantala sa pag-alis para sa gawain ng Diyos. Koneksyon ng pao, pagkakabit ng kao, kaya pinalaya ni Abraham si Lot. At sinabi ni Abraham kay Lot, alin mang lupain ang piliin mo, iyo iyon. Isip uyuan, pwede siyang muingon, magulang ko, ako una mo pili ha, dayon ikaw na. Pero sabi ni Abraham, sa iyaw na ang lahat na ito. Bisan on sa imong pilion, moadto ko sa pikas. Inili ni Lot ang pinakamagandang lote ng lupa. Ngunit pinagpala ng Diyos sa Abraham sa Genesis Kabanata 13, kahit saan ka magpunta, tumingin ka sa paligid. Ano man ang makita mo ay iyon na. At pinagpapala ko ang lupaing iyon. Pinagpapala kita. Ang mabuting pagpili ng mundong ito laban sa kahit saan. Maliban kung saan ang Diyos ay sumasama sa imo, alin ang pipiliin no? Kung saan ang Diyos ay nagpapala at ang Diyos ay sumasayo, doon matatagpuan ang dakilang pagpapala, tunay na pagpapala. At pagkatapos, pang-apat aniya, paalisin ang babae at ang kaniyang anak na si Ismael. Alam mo, noong unang ipinangako ng Diyos kay Abraham, bibigyan kitang anak na lalaki, hindi niya sinabing kailangan ito sa pamamagitan ni Sarah. Sabi niya, binhi mo raw iyon. Kaya ang ideya ni Sarah ay, dahil matanda na ako, hindi na nga ako nireregla at pisikal at biolohikal na imposible magkaroon ako ng anak na lalaki. Maaari kang magkaroon ng anak na lalaki at tuparin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Hagar. Mabuti ang intensyon, ngunit ang pamamaraan tulad noong nakita natin na sinunod ni Noe ang bawat tagubilin ayon sa sinabi ng Diyos ay hindi nangyari rito. Bilang resulta, makikita natin sa mga taga-Roma Siyam, sinasabi ng Diyos, hindi siya ang aking anak. Imbis siya ang ipinangakong anak. Paalisin mo na siya. Alam mo, para kay Abraham, ang anak din niya sa Ismael. Ang iyang kamagulangang anak, nagimahal niyag 13 katuig sa wala pa si Isaac. Sa imong hunahuna, mapapahawa ba nimo siya? Pero sa buhay naton, hindi naton kailangang ilapat ito sa atong mga pisikal na anak. Sa buhay natin, si Ismael ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Sa ngalan ng paggawa ng gawain ng Diyos, sa ngalan ng pananampalataya, isang bagay na nagawa kong mali. Kaya mo bang tanggapin? At kaya mo bang bitawan iyon?
Ang madilim kong nakaraan o ang nakakahiyang nakaraan, gumugulo pa rin ba sa imo ha? Nakukuha pa rin ba nito ang atensyon mo? Ang bagong anak na si Isaac ay kumakatawan kay Hesukristo. Mga anino, pareho mo ba silang pagsilbihan? Magkakaroon ka bang dalawang anak na lalaki? Ang iyong makasalanang anak at pagkatapos ay ang Kristo, ang tunay na anak. At sabi ng Diyos, hayaan mong umulis ang anak na iyon. Malamang na umiyak si Abraham ng maraming araw. Anak mo siya, anak ko siya. Ang dami niyang oras, effort at pinaghirapan. Ibinigay ko ang pagmamahal ko sa batang ito. Kailangan na niyang umalis ngayon. Si Ismael ay bunga nga kaniyang makalamang pag-iisip, mga maling pagkaunawa sa mga pamamaraan ng Diyos. Hindi na siya makapaghintay sa itinakdang panahon ng Diyos. Kaya nga niya nagawa ang pagkakamaling iyon. Nais ang Diyos na magsisi siya at iwanan ang kanyang sariling mga paraan ng paniniwala sa likod. Mga taga-Galasya 4, versikulo 30. Ngunit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin mo ang aliping babae at ang kaniyang anak, sapagkat ang anak ng babaeng alipin ay hindi magiging tagapagmana kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. At pagkatapos, sa wakas, sinabi ng Diyos kay Abraham, hihain mo si Isaac, na parabang hindi sapat ang pagpapaalis kay Ismael. Sabi ng Diyos, Abraham, kunin mo na ngayon ang anak. Alin? Isaac? Diyos ko, iyan na lang ang meron nato. Kunin mo ang anak na lalaki. Ihahin mo siya bilang handog na susunugin. Magawa mo kaya iyan? Sino ang Isaac mo? Alam mo, pwede natong isipon ang sarili natong mga anak. Pero sino si Isaac lo? Si Isaac ang sagot na ibinigay sa akin ng Diyos. Siya ang katuparan ng pangako. Siya na lang ang tanging pag-asa ko habang nabubuhay. Siya ang patunay na ang Diyos ay buhay. At Diyos ko, gusto mo bang itapon ko yan? At tandaan mo ba ang sinabing Diyos? Bukod sa pagmamahal ng magulang, bukod sa relasyon ng mag-ama, alam mo na, sino bang ama ang kayang pumatay sa sarili niyang anak? Sinong ina ang kayang pumatay ng sarili niyang anak bilang handog na susunugin, di ba? Pero bukod sa pagkagiliw at damdamin at emosyon ng tao, Diyos ko, wala kang katuturan. Dahil ikaw ang nagsabi sa akin na sa anak kong ito ay magkakaroon akong mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit. Pero hindi pa kasal ang anak na ito. Ang anak na ito ay walang inapo, walang tagapagmana. At gusto mo akong patayin siya. Kung gayon, sino ka nga ba, Diyos? Ano ang gagawin to? Alin ang papakinggan ko? Papatayin ko ba siya o maniniwala ako sa iyong tipan at iingatan siya upang magkaroon ako ng maraming anak at mga inapo? Tila sumasalungat ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. Mahitabo ba ni sa atong kinabuhi? Ginoo, asa nga dalan? Busa, mo desisyon ta, kay damgo rani og revelasyon, isalikway ko na lang ang damgo. Ang bugtong anak, ang gisaad nga anak. Natupad ang pangako sa Diyos, ang tanging natitirang pag-asa. Bakit naging mahirap sumunod? Kinahanglang patayon niya ang iyang anak. Gisupak paniini ang saad sa Diyos. Apan giingon sa Hebreo 11, bersikulo na 17 hangtod na 18, nga pinaagi sa pagtuo sa dihang gisulayan si Abraham, gihalad niya si Isaac. At siya, na tumanggap ng mga pangako, ay inialay ang kaniyang bugtong na anak. Ito ay muli ipinaliwanag ng mga Hebreyo na hindi ito makatuwiran. Hindi makatuwiran ang sinabi ng Diyos kay Abraham.
Konklusyon, lihim sa pagsunod ni Abraham. Hebreyo 11, versikulo 19. Itinuring niyang kaya ng Diyos na buhayin ang mga patay, kaya't mula roon ay tinanggap din niya siya bilang isang halimbawa. Ure, ibig sabihin ay paglalarawan ni Hesukristo. Noong panahong iyon, wala pang konsepto ng muling pagkabuhay. Alam at pinaniniwalaan natin ang tungkol sa muling pagkabuhay dahil si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Ngunit noong panahong iyon, walang konsepto ng muling pagkabuhay. Ngunit may nangyari o nagsabi kay Abraham tungkol sa kakaibang pagkaunawang ito sa buhay at kamatayan. Ang tanong ay, sa tingin mo ba ay madali o mahirap para kay Abraham na sumunod sa Diyos sa sandaling ito? Mahirap, di ba? Pero alam mo, noong unang apak na paghihiwalay, sinanay siya ng Diyos. Sinasanay siya na huwag maging manhid. Kaya mas madali akong mahiwalay sa mga mahal ko sa buhay. Sa susunod, mas magiging madali na lang ito. Hindi iyon ang pagsasanay. Ang pagsasanay ay magtiwala sa salita ng Diyos at sumunod at magiging maayos din ang lahat. Iyan ang pagsasanay na ibinibigay sa aton ng Diyos. Talagang naniniwala si Abraham na kayang buhayin ang Diyos ang mga tao kahit mula sa mga patay. Sabi ni Abraham, Diyos ko, hindi mo ako maintindihan ngayon. Hindi dahil wala kang sense, kasi wala akong sapat na pangunawa. Ang Diyos ay nasa isang mas malawak na mundo kung ikukumpara natin ito sa isang pisikal na kaharian. Nabubuhay lang tayo sa isang mundong may tatlong dimensyon. Kaya hindi natin naintindihan kung ano ang ginabuhan ng Diyos. Pero sinasabi ni Abraham, Diyos ko, ang pinakamagandang bagay na naisip ko ay ang muling pagbuhay mo sa Kanya. Kung gusto mong tuparin ang iyong pangako, naniniwala akong tutuparin mo ang iyong pangako. At kaya, gagawin ko ang sinasabi mo. Ikaw na ang bahala dyan. Diyos ko, sa iya ko na ito hayaan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Hinaot, doon na tayo ingon ani nga pagtuo. Dili sayon. Bilang sikreto sa pagsunod ni Abraham, matatag siyang naniniwala na ang kanyang buhay ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kasaysayan ng pagtubos. Hindi lang ito tungkol sa kanya at sa anak niya. Naniniwala siya na kahit papano ay ginagamit ako ng Diyos para gawin ang kanyang gawaing pagtubos. At alam natin na ang sakripisyo ni Isaac ay isang tipo, isang paglalarawan kung paano si Abraham ay naging ama ng pananampalataya, isang figura ng ama sa langit. At talagang isinakripisyo ng ama ang kaniyang bugtong na anak. Naniniwala siyang hindi pa ito ang katapusan ng kwento at nagtiwala siyang alam ng Diyos ang kayang ginagawa. Kapag napunta tayo sa isang dead end na tulad nito, naway magtiwala tayo na hindi pa iyon ang katapusan ng ating kwento. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento ng Diyos. Bahagi lamang tayo ng dakila at mapagtubos na kwento ng Diyos at alam ng Diyos ang kayang ginagawa. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, manatili kayo rito kasama ng asno at ako at ang bata ay pupunta roon at kami ay sasamba at babalik kami sa inyo. Auna sana si Abraham upang ihain si Isaac at sinabi niya sa mga alipin, sasamba tayo at ilan ang babalik? Sa wikang Hebreyo, ang mga pandiwa ay may oron ding mga numero tulad ng maramihan o isahan. Ang salitang ito, pagbabalik, ay nasa anyong pangmaramihan. Tayo'y sasamba at tayo'y balik. Kumbaga, dapat kang sumba. At isa lang ang bumalik, isa na patay na roon sa taas, di ba? Pero sabi niya, babalik kami. Sinusubukan ba niyang magsinungaling at linlangin ang mga katulong? At si Isaac na nakikinig dito, marahil, ngunit naniniwala kami na iyon ay dahil sa kanyang pananampalataya. At pagkatapos, mula ikapito hanggang ikawalo, kinausap ni Isaac si Abraham, ang kaniyang ama at sinabi, Ama ko,
At naiisip mo ba kung ikaw ang nasa lugar na ito, dinadala siya at pinag-iisipan mo sa iyong puso, ano ang gagawin ko? At ang oras na kailangan mo ng saksakin talaga ang batang ito ay papalapit ng papalapit. At ibinuka ng bata ang kanyang bibig at nagsabi, "Ama, narito ako, anak ko." Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit naasan ang kordero para sa handog na susunugin? Ano ang sasabihin mo? Anak, ikaw pala. Sinabi ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Naku, panananampalataya yan. At sa literal na kahulugan ng sagot na ito ay makita ng Diyos mismo ang korderon handog na susunugin. Ano ang ibig sabihin nan? Siya ang magiging kordero para sa handog na susunugin. Pagkatapos ay itinaas ni Abraham ang kanyang mga mata. Alam mo, sabi ng Diyos, tumigil ka Abraham, huwag mong patayin ang batang yan ha. At narito, isang lalaking tupa sa likuran niya na nasabit sa masukal na kahoy sa kaniyang sungay. At ang salitang ito, ang salitang Hebreyo na behind, ay hindi karaniwang isinasalin bilang spatial behind. Karaniwan itong isinasalin, kadalasang ginamit ng may diwa ng temporal. Ibig sabihin, pagkatapos, mamaya, sa hinaharap, kaya kung isasalin natin ito sa ganong paraan, masdan, nakakita siya sa hinaharap ng isang lalaking tupa na nasabit sa masukal na kagubatan upang mamatay kapalit ng kaniyang anak. Sino yon? Naunawaan ni Abraham ang hiwaga ng mga buhay. Sinabi ni Jesus, "Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, hindi ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Patay na sina Abraham, Isaac at Jacob, ngunit sinabi ni Jesus, sila ang mga buhay. Ito ang pananampalatayang nagbibigay buhay. Hindi tayo matatakot sa kamatayan dahil ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Kung gusto niyang ibalik ang buhay na iyon, gagawin niya. Amen? At alam kong tapos na ang panahon pero gusto ko pa rin. May papakita ako sa iyo bago tayo matapos. Ang handog na susunugin na ito. Ang pagkamatay ni Isaac, ang pag-aalay kay Isaac sa dambanang ito para sa handog na susunugin ay naglalarawan sa krus ni Hesus Kristo. Sa handog na susunugin, ang dapat mong gawin ayon sa kautusan ni Moises ay dapat mong hation ang hain sa 6 na piraso. 6. Kumakatawan sa pagkahulog. Ang pagkakasala, ang kasalanan ay isinasakripisyo, ibinibigay, sinusunog. 6 na piraso, ang ulo, ang 4 na paa, at ang katawan. Binubuka ang katawan, inilalabas ang mga lamang loob, at sinusunog ang lahat. Iyan ang handog na susunugin. Paano yun? Ang cross? Napagkasamang stick figure. Ang cross ay hindi nakamamatay sa pamamagitan ng pagkasakal, pagdidikit, o pagdurugo. Napakaraming dugo ang naubos ni Jesus at labis din ang paghihirap na dinanas ni Jesus kaya namatay siya ng araw na iyon. Tama ba? Ngunit ang cross ay dinisenyo ng mga Romano. At kahit ngayon, maraming tao na nag-aral tungkol sa krus, sa pagpapako sa krus, ang nagsasabi na ito ay marahil sa buong kasaysayang ng tao, isa ito sa pinakamalupit na paraan ng pagpatay sa isang tao. At ito ay isang parusang kamatayan na ibinigay sa mga mamamayan. Ano ang tawag doon? Mga traidor, mga kriminal talaga, grabe. At ang kanilang ginabo
Kapag binitay ka, kakatapos pahirapan, ikaw ay binitay at ang butong ito sa batok ay lilitaw at ikaw ay mabubulunan. Kaya kung mabulunan ka, mamatay ka agad. Kaya naglalagay silang tuntungan dito para maka-push up sila, makahinga, at pagkatapos ay sumabit ulit at ulitin iyon. Gaano katagal? Kahit saan sa pagitan ng 3 araw hanggang 2 linggo. At hindi ka binibigyan ng tubig. Nauhaw ka, natutuyo ka, at sabay na naubusan ng tubig. At ang ginagawa nila sa harap mo, dinadala nila ang asawa o mga anak mo at pinahirapan nila sila sa harap mo. Kaya sa mentalidad, dumaranas kang sakit. Sa pisikal na aspeto, mamamatay ka na. Sa harap mo, ginagahasa ang asawa mo, dinukot ang mga mata sa mga anak mo. Nababaliw ka na pero hindi ka pwedeng mamatay. Buhay ka pa, di ba? At kung ano talaga ang pumatay sa kanila. Pangalawang beses ko na itong iginuguhit ngayon. Ay ang araw, nakakapasong init ng araw, walang anino. At alam mo, ang temperatura doon ay nagiging sobrang init. Hindi lang ang balat mo ang nasusunog sa isang tiyak na antas, kundi nasa loob ka rin ito. Kapag walang tubig, kumulo at pumutok ang mga organo mo. At iyon ang kadalasang nakamamatay. At iyon ay ang pagsusunog hanggang kamatayan sa cross. Si Jesus ay may koronang tinik. May mga kuko sa magkabilang kamay at paa at may mga bota sa gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Namatay si Jesus sa krus. Ngunit sa lumang tipan, ito ay parang handog na susunugin. Ang bugtong na anak na lalaki. Sinasabi ng Diyos, Abraham, iniligtas kita mula sa pagpatay kay Isaac dahil anino ka lamang ng akong gagawin. Hinahayaan kong mamatay ang aking bugtong na anak upang magkaroon ka ng maraming supling. At paano? Sinasabi sa atin ng mga taga-Roma, Kabanata 4, mga taga-Galatia, Kabanata 3, na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay nagiging mga inapo ni Abraham. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, maraming mga bata ang isinilang. May katuturan ba yun? Dahil kung mamamatay si Isaac, hindi siya magkakaroon ng maraming anak. Ngunit ang pagkakaintindi ay, dahil namatay si Jesus, maari siyang magkaroon ng maraming anak. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ang panahong ito upang pag-isipan ang sakripisyo ni Jesus na ipinangako at inihula na mula pa noong panahong ni Abraham. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagsugo ng iyang anak, si Heso Kristo, upang mamatay sa handog na susunugin na ito. Upang tayo'y mabuhay, upang tayo'y maisilang. Upang magkaroon tayo ng pag-asa na ang langit ang atong kaharian, ang atong bansa. Ikaw, aming Diyos, ang aming Ama, na kaya naming mabuhay ng may pagtitiwala na alam mo ang ginagawa mo. Naniniwalang kami ay bahagi ng iyong kasaysayan ng pagtubos. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya. Dalangin namin na ang pagpapalang ito ng dugo ni Jesus ay mapasa lahat ng narito. Bawat pamilyang kinakatawan, bawat simbahan at sa bansang ito ng Singapore. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.